Palang araw sa ating lahat mga kaagri. Ngunit nandito naman po tayo sa ating mga tanim na talong. Dahil nga po sa napakaaga pa at sa napakabata pa po niya, napakababa pa niya para mamunga po siya ng husto. Tulad nga po nito. Ayan, mga bulaklak. Ang dami nga po mga namumulaklak na. Ito nga po at medyo malapit na nga po sa kanyang puno. Gatuod pa lang po at ito po ay talagang hindi pa po pwede sa kanyang mamunga ng ganon ka bata. Kaya tatanggalan ko po siya ngayon ng mga bunga at bulaklak para nang sa ganon mananatili po ang pagtubo ng kanyang mga sanga. Ayan, pero may itong mga ito yung mga mapipitas natin. Pwede rin po natin ibenta. Ilako-lako na lang, ibahay-bahay na lang po natin to. Kasi nga po, hindi pa nga po pwede siya sa ating bagsakan ng mga gulay. Dahil nga po sa bata pa. Ito yung mga ganito. Dahil nga po sa napakabata niya pa. Ito po, ayan o, yan. Ayan. At bakit nga kamot, bakit nga pala natin tatanggalan siya ng mga bunga? At nang sa ganun upang hindi po mapipigilan ang kanyang paglaki. Dahil nga po sa napakabata pa. Tulad nga po sa mga nakaraang video na ipinakita ko nga po sa inyo na sumasayad na sa lupa. Kaya mas mabuti pa na tanggalan ko na muna ng mga bunga. At ito patuloy ko muna siyang pataasin. Kasi nga po lalong nasasayang lang po ang kanyang mga panahon. Dahil nga sa mauudot po ang kanyang paglaki. Kaya mas maganda pa po na tanggalan ko na muna siya ng mga bunga kahit ng mga ano pa po siya. Mga ganito. Yan. Yan. At tatanggalan ko na po lahat yan. Pati nga po itong mga bulaklak. At nang sa ganon, magiging maayos naman ang kanyang pagbunga. At saka, yan tulad nga po nito mga kaagri. Ayan o, yan. Yan ito. Mga ilang ano lang po to. Sasayad na po sa lupa. At ito pong sanga na, at ito pong kanyang sanga, lulundo po siya. Nang dahil nga po sa hindi niya kayang bitbitin itong bunga pag ito lumaki na hanggang sa sumayad. At saka doon po dadapuan ng mga insekto. Lalo pong dadapuan ng insekto hanggat nandito po yung mga bunga ng mga alanganin pa, dahil nga po sa bata pa nga po siya. At pasangahin pa po muna natin siya ng maayos tulad nga po nito. Ano yan? Ayan. Ayan. Ganon. Ayan. Hanggang doon po yan mga kaagri. Hanggang doon po yan. Ayan. Ganon po man ito. Ayan. Yan tulad nga po nito. Ayan o. Ayan. Ayan, may mga sanga na po sa baba. Ayan o. Yan. Ito. Sa sanga. Tulad nga po nito. May sanga na. At itong tatanggalin na po natin. At nang sa ganon, magiging maayos po ang kanyang pagbulas niya. Ayan. Yung mga ganito yan. Yung mga malilit po yan. Yan yung mga ano pa lang. Tatanggalan na po muna natin yan. At nang sa ganon, magiging at para makabuelo naman po ang kanyang paglaki. Kasi nga po sa napakabata pa po niya. Napakaaga pa. Ayan mga ganito yan o. Yan. Yan. Ayan o. Tanggal na po natin pati bulaklak. Ganun pa man. Para magkaroon na po rin po siya ng mga sanga. Ganun po mga kaagri. Ito. Yan o. Yan. Kasi nga po. Sa tuwing tayo po ay magbibigay sa kanya ng gamot. So tuwing mag-a-apply tayo sa kanya ng gamot. Ayan. Yung mga alanganin po. Tulad nga po nito. Ayan o. Yan. Ayan. Yung mga alanganin. Ayan. Hindi pa po siya pwede na mapalaki ng gusto kasi nga po. Tulad nga po sa nabanggit ko nga po. Ayan. Yan tulad nito. Ay, akala ko sirana. Yung pala. Yung ano niya. Yung pinakabulaklak niya. Yung dulo yung pinaka ano. Ano yan. Akala ko sirana. Hindi pa pala. Yan tulad nga po nito. Ayan o. Yan. Sa halip na masisip-sip po ng puno ang kanyang gamot na ating ibinibigay, mapupunta lang po dito sa
iba pang bunga. Sa halip na ikalalago ng kanyang mga sanga at tataas pa siya ng kahit papano kasi nga bata pa nga po ito mga kagre. Yan. Dahil nga po sa gamot na ibinibigay ko na pag ito po na bigyan ko ng gamot, after mga ilang araw lang po mamumulaklak na siya at mamumunga. Kaya kumbaga nga para bang napuwersa ko po siyang pabungahin. Maaga pa, napakaaga pa para sa kanya. Kaya yung mga ganito tinatanggalan ko na. Yung mga ganito, yan, yung mga alanganing mga bunga yan, tulad nga po yan. Yan tulad yung pinagkakapitan ng bulaklak ay siya nang magiging bunga. Kaya hindi ko po muna siya pabubungayan sa ganitong murang edad niya. Dahil gusto ko po muna siyang pasangahin siya ng husto. Tulad nga po nito. Ayan. Ayan, ayan o, yan. Ayan. Kasi mga kaagre, ano pa lang siya tulad mga ayan o. Gatuhod pa lang siya. Ganon din dito. Ito, yan o, yan. Mga ano na yan. Yan, tanggalin na po natin yan. At saka itong bunga na yan. Ito, yan. Ayan. Kaya para maiwasan po natin ang pagbansot ng ating mga talong. Kaya ganun lang po mga kaagre. Ayan o, yan. Tulad nga po nito, mayroon na po siya mga sanga. Tulad nga po ng mga kaagre na pasasangahin po muna natin siya ng maayos. Diba? Pag maraming sanga, maraming bunga. Ganun lang. Ayan. At ganun pa man, yung mga ganito mga kaagre, dito ko muna siya nilagay pero tatanggalin ko rin po siya at ilalagay ko po dun sa basurahan para hindi na po siya dapuan ng anumang mga insekto. Kasi po, itong talong po ay napakasilan po. Napakasilang alagaan. Kaya kinakailangan po lagi dito ang monitoring lagi. Umaga't hapon. Dahil ito po ang ikinabubuhay natin. Kaya kinakailangan po natin na mamonitor natin. Ang masabi ko lang, ibuhos mo na dito yung buong kasipagan mo. Ganun tayo mga kaagre. At sa mga nagbabalak naman na gustong pasukin ng ganitong pamumuhay, kaya ihanda nyo po ang inyong sarili para maibuhos nyo po dito. Kasi nga po, kung mapapabayaan nyo lang naman po ito, syempre, hindi biro po ang ipupuhunan nyo rito. Kaya kinakailangan i-focus nyo talaga ang sarili nyo. Ayan. Ayan kasi ito, mga kaagre, sasanga pa po ito. Yan tulad nga po nito, ano, yan. Ano yan. Ayan, may mga sanga na po siya. Ayan o, yan. Hindi po ba? Oh. Ayan. Ayan, ito pwede pa po ito palalaking para pang ulam-ulam. Para pang ulam-ulam, pero wag na muna. Saka na yung pang ulam-ulam, ang importante, hinga siya ng maayos at taas pa siya ng konti bago po natin siyang pabungahin. Pag marami na siyang sanga, ayan, o kaya pag alam na po natin na ang bunga ay hindi nasasayad sa lupa, ayan, pwede na po natin siyang isprehan ng pangpamulaklak at pangpabunga. Kaya madali lang po mga kaagre magpabunga ng talong. Subalit mahirap po pag ito po ay napabayaan at nabansot. Siyempre hindi maiwasan mga kaagre sa atin ang magkaroon ng mga bansot sa ating mga tanim. Ika nga nila, kahit na professional ka ng nagtatanim ng talong, kahit na professional ka ng negosyante sa talong, magkakaroon pa rin po ng pagkakamali. Dahil nga po, itong halaman na ito ay hindi po katulad ng tao na nalalaman kung ano man ang kanyang mga sakit. Subalit ganun pa man, ang lagi po natin tatandaan, monitoring po umaga't hapon. At nang sa ganun,
pag may napansin po tayong pagbabago sa ating tanim, yun po ang pinakasakit po nila. Kaya kinakailangan po na lagi po natin malalaman ang kanyang kalusugan. Ika nga. Kaya yan, tulad nga po nito yan. Tulad ito pag natanggalan ko na po siya ng mga bunga o etc. kung ano man, saka ko naman po siya ulit bibigyan ng gamot. Yan, tulad nga po nito sa mga nabanggit ko nga po sa inyo. Ayan, tulad nga po nito, ayun o. Ayan o, yan. Umilig na po siya. Para bang tumabingi na siya. Nang dahil nga po sa, sinasabi ko nga po sa mabigat po ang kanyang bunga. Yan. Dahil nga po sa napakabata pa niya, para bitbitin niya na ang mabigat na bunga. Kaya kinakailangan po muna natin tanggalin yan. Mga ganito, yan, tulad nito, yan. Pag ito lumaki, babagsak po ito. Kasi nga po, bata pa nga po siya. Yan. Kaya, tulad nga po nito, ayun o, yan. Pero pwede na rin po natin pitasin yan para maibenta na rin. Yan, kahit pa paano, mayroon din po tayong pambili ng ulam. O kaya, lutuin na lang yan para magkaroon din ng ulam at hindi na po kayo bibili ng ulam. Pero ganun pa man, syempre, sa araw at gabi mo pa naman na laging talong ang magiging ulam mo, syempre, maumay ka at magsasawa ka rin. Kaya syempre, maghahanap ka rin po ng ibang panglasa sa ating bibig na ulam. 'Di ba mga kaagre? Ganun lang. Kaya maraming salamat sa patuloy nyo pong pagsuporta at pagsubaybay sa munting channel kong ito. God bless po. More power. Thank you.